sinabing Pinoy nurse, dalawang imahe ang pumapasok sa isip natin. Yung una, nakaka-proud. Bidang OFW, hinahangan sa abroad, mahusay, friendly, mataas ang tingin ng tao, malaki ang sweldo. Yung isa naman, medyo nakakaawa. Hindi lang overworked, overworked at underpaid pa. Dahil dyan, dumarami tuloy ang mga graduate ng nursing na hindi na lang nagpa-practice. Iba na lang ang piniling trabaho. Kaya naman maraming ospital ngayon ng maraming hospital beds pero wala namang pasyente. Wala kasing nurse dahil walang gustong mag-nurse. Paanong nangyari na ang pinakamalaking supplier ng nurse sa buong mundo ay may shortage pa rin ng mga nurse? Yan ang 5 minutong report ni Nikki De Guzman. Ito ang video na kuha sa loob ng emergency room ng public hospital sa Pilipinas. Madalas nakatayo at paikot-ikot ang mga nurse sa 12 oras o higit pang duty para tingnan ang lagay ng mga may sakit at nangangailangan ng atensyong medikal. Ihilang ang pahinga. Para sa salary grade 15, katumbas ng nasa 36,000 pesos kada buwan ng isang bagong nurse. Ganyan ang estado ng mga nurse sa Pilipinas. Bakit pa tayo magtataka kung pipiliin nilang takasan ng ganitong sistema? Ramdam ng 6 na taon ng nurse na si Nico ang pagsubok sa napiling propesyon sa mahahaba at nakakapagod niyang duty sa General at Pedia Ward ng National Children's Hospital. Karamihan na ngayon, 12 hours. Yun ang pang-cope up nila para sa kakulangan ng nurses. Hindi ka makakain sa tamang oras, hindi ka makaihi sa oras. Totoo po yun na nangyayari. Kulang na nga sa tulog, maliit pa ang naiuuwing kita. Kaya hindi mo rin masisi ang iba na tinatalikuran ng pagiging nurse o kaya ay iniiwan ng Pilipinas para kumita ng mas malaki. Ang resulta tuloy, kulang naman tayo sa Pilipinas ng higit 100,000 nurses ayon sa huling tala ng Department of Health o DOH noong 2023. Kaya ang isang pampribadong ospital sa Batangas may mga pasilidad na hindi mapakinabangan dahil hindi raw sapat ang bilang ng kanilang nurses. During the pandemic, we would need at least 166 nurses. I mean, we went down to 58 nurses. For this year, out of the 166, mayroon na kaming at least 140 nurses. Kulang pa rin actually. Hindi pa rin kami makabukas ng mga ibang facilities namin, ibang stations namin. Sa pinakahuling datos, higit kalahating milyon ang lisensyadong nurses sa bansa. 35% o wala pa sa kalahati nito ang bilang ng nurses na nasa health facilities. Ang nasa higit 300,000 lisensyadong nurse ay hindi nag-practice ng kanilang propesyon at pinili ang ibang trabaho. Kahit si Nurse Nico, aminadong hindi naging prioridad ang magtrabaho sa ospital pagkatapos graduate. Nagtrabaho raw siya sa isang restaurant at nagnegosyo. Nag-start ako sa probinsya as job order nurse. No work, no pay yun. Wala kang leave, wala kang benefits. Dati, nung nasa private company ako na fast food restaurant, natatanggap ko yun. Kung si Nurse Nico nagbalik loob bilang nurse sa Pilipinas, ang karamihan naman ay piniling maging nurse sa ibang bayan. Sa huling tala, aabot na sa mahigit 300,000 Filipinong nurses ang piniling magtrabaho abroad. Sa Asia, Pilipinas ang pinakamababang magpasweldo sa mga nurse. Walang sinabi ang sweldo rito sa Pinas sa 60,000 hanggang 80,000 pesos kada buwan na pasweldo ng mga kapitbahay nating Vietnam at sa Indonesia. Daig pa tayo ng Thailand na kayang magpasahod ng aabot sa 100,000 piso at Malaysia na aabot sa 70,000 pesos per month ang kayang ibigay. Lalong walang panama ang 30,000 na sweldo rito sa Pinas kumpara sa nasa 200,000 pesos nakikitain sa Singapore. Mga bansang Asia pa lang yan ha. Lipat tayo sa ibang kontinente na in-demand din ang Pinoy nurses. Unahin na natin ang American Dream. Sa US, nasa higit 250,000 pesos kada buwan ang take-home pay ng mga nurse. Wala pang OT yan ha. Makakaipon ka ng malaki kung nurse ka naman sa land down under dahil ang karaniwang kita sa Australia aabot din ng higit 200,000 pesos kada buwan. Sa United Kingdom, 1 taon lang, milyonaryo ka na.
Barya pa rin ang sweldo sa Pinas kung ikukumpara sa 60,000 to 100,000 pesos na sweldo ng mga nurse sa ibang bansa sa Europa at Middle East. Hindi makasabay ang Pilipinas lalo na sa pagdating sa sweldo. Malaki yung offer ng mga foreign hospitals at hindi natin kayang labanan yun kasi iba naman ang ekonomiya ng Pilipinas sa ekonomiya nila. Mga first world countries yan, let's say UK, United States, even Singapore, even Middle East, ngayon Germany pa and Canada. Tila napatunayan ni Donita ang naghihingalong supply ng mga nurse sa bansa. Nang mangailangan ng atensyong medikal ang tatay niya noong nakaraang taon, napapansin ko na walang lumalapit sa kanyang kahit nurse, doktor, gano'n, wala po. May lumalapit sa kanyang medtech, mga intern. Mga 4 po ata na intern, yung nagbabalak po talagang kuhaan siya ng dugo. Pagtanggal niya nung syringe dito sa braso niya, doon na po siya nag-seizure na po siya doon. Natulala po sila. Ako po hindi ko na po alam gagawin ko po kasi wala po akong nakikitang kahit na anong mga staff po ng hospital na nandoon. Sa kasamaang palad, binawian ng buhay ang ama ni Donita. Ang mga kwentong gaya ng kay Donita ang nagiging rason kung bakit mas pinipili pa rin ni Nurse Nico na ipagpatuloy ang propesyon sa Pilipinas at pagsilbihan ng mga kapwa Pilipino. Parang na-tempt din ako. Na-realize ko as I go on, it's very fulfilling na maging nurse sa Pilipinas. Ako po si Nikki de Guzman para sa 5 Minuto. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.